Hi guys! Welcome back to Manix TV! And kung bago pa lang kayo, don't forget to like, Share, and subscribe! And i-click nyo natin yung notification bell para Lagi kayong updated sa Manix Happenings! So yun guys, ayan, ako nga po pala si Cyrene G, ng inyong ka-Genie, kaya kung meron kayong hiling, aking tutubayin! Ay, ako nga po. Ako din, hindi mali pala. Ako pala guys, si Cyrene G ng Manix. Ako nga pala guys, si Harvinget ng Manix Fam. Harvingit nga siya, si Uncle. Hindi ganun, dapat ikaw si Harvingit, ang Uncle ng Manix Fam. Huwag ka nangingiilam. Sanay ko na lang sarili ko. Ulitin mo. Ayoko. Ayan. So, syempre, yung vlog po natin ngayon, guys, is... Hindi, pag-uusapan muna natin, paano ka muna napunta dito? Paano ko napunta dito? Oh my God, paano ka napunta dito? O, tsaka ano ka dati bago ka makapasok? Dati, bago ako makapasok dito is, nag-aaral lang ako. Ay, school girl ka lang? Yes, school girl lang ako. Bahay school. Tapos, until, dati hindi pa uso yung TikTok. Musically pa. Di ba? Hindi pa uso yung TikTok, Musically pa, and Dub Smash. Ako talaga, guys, is nakilala ko sa Dub Smash. Kasi sobrang galing ko. Sobrang hilig ko kasi talaga, guys, mag-lip sync. Kasi, kung naaalala nyo, guys, kung kilala nyo si Yaya Dub, si Maine Mendoza yon, sobrang fan na fan niya ako dati. Tapos, lagi ako nanonood ng Kalye Serie. Tapos, doon ako natututo mag-dub. So, yun lagi. So, yun yung naisip ko na content. Baka hindi ako para sa sayaw, baka para ako sa lip-sync. So, sobrang bilis ko maka-pick up pag magli-lip-sync ako. So, yun na yung naging content ko. Pero Dub Smash pa lang yun and Musically pa lang yun. Tapos, until, nung nag-COVID, nagkaroon ng TikTok. Tapos ayun, nag-start ako mag-TikTok, ang gamit ko pang account nun sa mama ko. Tapos tsaka lang ako nung nag-legal age ako, tsaka lang ako nagkaroon ng TikTok na, as in TikTok ko talaga. So yun, unang post ko pa lang, nagdadab na ako, ang pinaka naaalala ko. Kumbaga, korte mo na talaga siya, no? Yes, sayaw-sayaw lang din ako nung una-una. Tapos nung bumalik ako sa pagdadab, ang dinab ko, naalala ko dito ko nag-trending. Yung sa saan ka nakatira? Sa bahay. Yung kayo wawawin sa Oily. So, yun talaga, doon ako nag-boom. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na siya. 100K, 200K followers, yan, ganun, and so on. Hanggang sa nag 2 million yata ako or 3 million nun. Puro dub lang yun? Yes. Kasi korte mo nga yun. Pero Forte. Ano korte? Korte kasi sa ano yun eh. Iba yun. Forte kasi. Sorry. So, yun na. Pero di ka na sumayaw kasi di ka, alam mo yun. Nagsasayaw naman ako. Kumbaga galaw. Galaw-gaw. So yan, nagdadab ako, tapos yun, nagtuloy-tuloy na siya. Until, bago ako makapasok dito, alam mo ba, ang pinaka-income ko nun, pinapalagan ko 1K per post. As in, nakaka-11 videos ako, so 11K lang yun. Tapos until nun, after nun, may nag-contact sa akin, which is si Derek. Si Derek nag-contact sa akin. Kilala mo naman yun, di ba? Yun, tinatanong niya ako kung willing. Una, pinag-promote niya muna ako ng product. After nun, anong product yun? Secret, bawal na banggitin, hindi yun taga dito. So, ayun, promote niya ako ng product, and then after nun, tinanong niya ako kung willing daw ba akong mag-visit sa Manix House. 2 weeks visit lang. Tapos, ako may trio pa ako nun. Sige. May ka-trio pa ako nun, pero hindi ko na-bring up kung sino yung kasama ko. So, yun, may ka-trio pa ako nun. Tapos, ako lang yung in-invite ni Derek nun. Tapos, sinabi ko kay Derek, pwede ko po bang i-invite din yung dalawa? Tapos, pumayag naman si Derek, tinignan niya muna yung followers, ganyan. So, tinignan niya kung may tsura, Hindi. Sorry. So, dito din sila. Tapos yun, kami ni Derek dito, pinapunta kami din ni Derek. Nung una, ayaw pumayag ng nanay ko. Kasi ako talaga, bahay school lang. Hindi rin ako palagala. Bahay school lang ako, tapos ayaw din ni nanay mapalayo ako sa kanya. Ngayon nga. So, 2 weeks ako dito nagstay. Tapos, nung mag-uuwi, after 2 weeks, nung mag-uuwi, sabi, tatawagan na lang daw ulit kung pagbabalik dito. Nagpe-pray ako noon kasi parang i-official, yung mga i-official, prepare man ng contract. Until no after nun. Ayun, ako tinawagan ako. Tapos yung isa, pero yung isa hindi na tinawagan. So yun, kami dalawa yung tinawagan. Tapos yun, pinabalik na kami dito. Tapos
Pero, syempre, hindi pa rin ako nakapag-stay kasi nga nagsuschool ako. So, uwian, balik ako. Uwi, balik. Ganun talaga ako, guys. Sobrang tiyaga ako. To the point na, halimbawa, may event kinabukasan, tas exam naman kinabukasan. Uuwi ako dito para sa event. Tapos, after nung event mismo, uuwi agad ako, magbubook ako ng carpool or magbabas ako, pauwi sa bahay kasi may exam naman. Ganun ako katyaga. As in. Ganun. So, Tapos yun, nagtuloy-tuloy na siya hanggang sa nag-firma na ako ng anong, contract. anong date ka nung nakapag 2022. Andito na ako ng 2022. October yun, alam ko. Kasi magbe-birthday ako nun. Andito na ako ng October 2022. Tapos yun. Ikaw. Yun na yun, sa'yo. Yes. October 22, kanong, October 2022. no, ano na yun? Nagpirma. Okay. Ako din naman, nag-school lang. Actually, August ata yun. Basta ewan ko. Oo, hindi. Kailan ba yung Manix Ball? Ano siya, hindi. Bago mag-Manix Ball yun? Oo nga, August kasi, June ata, andito na ako nun eh. So, hindi siya October. Okay. Go, ikaw na. Ako naman guys, same lang din. School boy lang din ako noon. Ano lang, tambay, ganyan. Oh. Tambay, basketball, court, laro, ganon. Hanggang sa, kaka-basketball ko, yun nga, napapanood kong may naglalaro ng ibang sports, volleyball nga eh. So yun, gusto kong matuto, tinry ko. So mga 1 to 2 years, yun na ang naging sports ko, volleyball. So then, tas may mga kasamaan ako na nagti-TikTok. May TikTok na nun, guys, 2021 to 2022, something na time. Hindi ko lang sure. Tapos, nung nagti-TikTok sila, sinama ako. So, nung sinama nila ako, nag-viral isang beses. So, Kasi may kamukha ka. Oo, tuwan-tuwa ako nun. Kamukha Hindi ko niya na babanggitin. sige. Tuwan-tuwa ako nun. Tapos, yung pag-isang TikTok namin, syempre, kanya-kanyang uwi, tsaka dumayo lang naman kami. Nakita uli kami kinabukasan kasi may laro uli. So, nung pagkalaro namin, ilang drops kami, ilang post sila. Tapos nagtuloy-tuloy na. Hanggang sa parang 1 to 2 weeks ata kung ina-upload niya ako ng 1 to 2 weeks pero wala akong account. Pero may cellphone ako nun, guys. So, nun, mga 2 weeks later, nag-download na ako. Kasi download ako. Tapos, nakik-content pa rin ako sa kanya, gumawa ako account, tapos pinapatag ko para magkaroon ng followers. So, nung pagka-create ko, mga 3 video, 4 na video, sakto lang views, mga 1K, ganun, 2K lang. Tapos, yung mga kasunod na, bigla nagbo-boom na, sunod na, nag-boom na siya. Nag-boom siya ng 2 beses, tapos nag-stop, tapos nag-diretso na rin, nag-boom. So, yun. Pa lang ata ko nun, guys, nasa 60k followers pa lang ako nun. Na yun yung achieve ko yun, that time. 2021 din yun, 2020. 2021 to 2022, basta hindi ako sure, guys. Tapos, parang, around mga February ata yun, March, January to March, nag-PM din sa akin yung kumuha sa kanya, which is si Direk. Nag-PM sa akin, namin niya. Baka willing kang bumisita dito sa Manix Management kasi naghanap kami ng naghanap sila ng artist na may potential, ganyan. Ako guys, hindi mo na ako pumayag kasi ayaw ng magulang ko. Kasi nga nag-i-school pa ako noon. Tapos nung matigas ulo ko. Kumbaga, mas guys pinagpalit ko kasi yung opportunity na yun sa pag-aaral ko that time. So, hindi ako nakinig sa kanila, matigas ulo ko. Tumuloy pa rin ako. Tapos, nag-stop ako ng school noon. So, dumating ako dito mga June or August ng 2022. March. Mga April pala. Mga April nandito na ako noon. So, pagkadating ko dito ng April, syempre nahiya pa ako. First week ko, second week ko, nahiya ako. So, yun, hanggang sa nagatuloy-tuloy, syempre, nandito na ako eh. Kumbaga, opportunity nga. So, content, post, TikTok, kahit saan dyan, lahat kami. Hanggang sa naging ka-close ko sila, umaangat, ganyan, followers. Kumbaga, masaya, sobra guys. Masaya, sobra dito. Sobrang gaan nila kasama pag nakaka-close mo sila. Kumbaga, Ito ang makakahanap ng mga person mo talaga, like. Kumbaga, hindi mo expect kasi. Humor. Tsaka bukod sa humor mo guys, di mo i-expect na magiging, kumbaga, i-welcome ka rin nila. Kasi, syempre, kaya matagal na sila, bago ako dumating dito sila eh. Kumbaga, ibig sabihin nun guys,
mataas na sila. Kung may followers na sila, madami na silang followers, gano'n. Eh ako, kakampis ako lang kasi nadawit lang din naman ako sa account ng friend ko. Kumbaga nahihiya lang talaga. Nahihiya lang. Ako lang. Nahihiya pa kami ng time na yung Nahihiya ako. makipag-collab. So, nung mga around April, May, June, mga yun, June, andito pa rin ako. Dumating siya, hindi ko lang sure kung kailan. Unang first meet namin dito. Unang first meet. Dito ang unang first meet namin. Nung, Yes. andito na ako noon, Kumakain pero, siya. kumakain ako, andito na ako noon, pero pangalawang balik niya na. Pangalawang balik ko na Oo, nun. kasi nag-school siya. Kakarating lang ni Harvey nun, tapos ako pangalawang balik Yun ko yung na. time na bago siya magpirma. Kasi bago siya umuwi nakapirma. Kumakain siya nun sa So, dito sa may lamesa sa Tapos tumaan ako, Jason! Yun, so biniro niya ako ng ganun guys. Tapos ako kahit sobrang tagal ko na dito bagong dating nga sila, hindi ko sila kilala. Kumbaga, nahiya ako. So, hindi ko siya pinansin. Umismile lang ako. Umiti lang ako. So, yun, tumagal. By the way guys, 2022, andito na ako, okay? Ilang years na ako dito. Pero Magpa- ano ko sa contract 2023. Yes, 5 years na ako dito guys. Then yun, 2022, tumagal, dito, nag-enjoy, masaya, nakipag-banding, gumawa ng memories. Madami kami pinagdaanan dito guys na masasayang, Saya, lungkot, yung lahat ganun, ng drama. Lahat naranasan na namin. Kumbaga guys, ano siya, nakakamiss din. Siyempre. Roller coaster ride. Nakakamiss yung dating, Roller coaster ride. nakakamiss yung dating panahon na, siyempre guys, yung panahon kasi namin nung matatanda kasi kami lahat nun eh. Kumbaga, lahat Happy kami. lang. Oo. Happy lang. Walang away, kumbaga, walang kahit anong issue. Yes. Kumbaga, issue ba? Super saya lang. Pure lang na happiness lang guys and banding. So yun guys, tumagal 2022, 2023, 2024. Pero guys, 2023 ako napapirma ni Sir, okay? Yeah. 2023 mga February. February ako. Naalala ko yun, OJT ko yun. Pero guys, no 2022, umuwi ako ng December. Ay, hindi, January na ako umuwi nung 2023. Kasi dito ako nagpasko noon. Dito ako nagpasko noon. Tapos umuwi ako ng January. Bumalik ako ng February, first week ata ng February. So, the first week ng February, guys, nagkakausap na kami noon, okay? Nagkakausap na kami noon since nung November yun. Ng 2022. Kasi nag-ako plan kami, etc. na yan. Nagkaroon kami ng Tapos yun. Landi ang ugnay. Ganun. Tapos, 2023, February, guys, nag-Boracay kami. Tapos, pag uwi namin... Alam niyo ba guys, yung Boracay na yun, sagot ni Sir yun lahat. Sin lahat. Lahat kami. Ilan kami, guys. Pinakamasaya yun sa buong buong memories namin dito, guys. Yun Yun ang ang pinaka-the best. Yeah. Kumbaga, hindi naman sa pinaka-the best. Kumbaga, sa One of the best. one of the best yun. Okay. Tapos, February, yun na sinagot niya na ako noong February 25. Tapos, nakapayro na ako noon, hindi pa. Hindi pa. So, Ay, nakapirma ka na noon. Mga February, first week ng February or second, guys, doon ako nakapirma. Tapos, nag-Boracay kami. Yeah. So, ayun guys, naging kami ng February 25, tapos yun, 2023 umuwi kami. Ay, hindi. Tama, 2023 umuwi kami ng bago magpasko. Nagkanya-kanya kami. Tapos, 2024, nagkasama na kami sa kanila. Okay? Nag-live-in na kami sa kanila, guys, ng 3 years. 2023 hanggang 2025. Alam niyo ba Actually, guys, yung live-in 2026 namin na yon, yun, minsan zero, minsan paldo, ganun. minsan sakto. Kasi guys, Ganun nag-i-school, kailangan niya Nagsuschool ako guys, so naiiwanan ko siya palagi. So siya nag-stop siya mag-aral kasi siya yung nagpo-provide sa family niya. Dapat kasi guys, dito ko dapat mag-isa Dito lang siya. ako. Ay kaso nga lang guys, wala kasi siya kasama nun, kaya kasama ko. Yeah. Tapos yun guys, hanggang ngayon, nandito pa rin, buhay pa naman. Ito, masaya. Sumisipa pa. Sumisipa pa. As long as walang sumisipa sa tiyan, masaya kami. Ganun. So, yun lang ang guys. Yun ang istorya namin being part of Maris Fam since 2022. So, ayun na nga. Bakit nga ba tayo nandito? Sa isang malamig na kwarto? Alam nyo ba guys, nung era namin la Harvey, walang ganto-ganto. As in, pag pinauwi ka, rekta uwi ka. Ganun. Pero ngayon guys, it feels like PBB. Kumbaga guys, Kasi bakit may eviction? Kumbaga, sorting kasi
hindi na sa isang desisyon lang galing sa taas. Oo, marami pang magagaling sa kumbaga kukunin pa yung opinion ng mga tao. Kumbaga sa bubunot ka, iroroleta pa eh. Sa dati kasi, isang sabi lang, nanggaling sa ni Miss Hart, isang sabi lang, ligwak. Ngayon, tatanungin talaga yung opinion ng tao. Para syempre, transparency. Yes. So, yun nga. So, ngayon, di mo kasi masasabi kung, uy, baka ikaw, o baka ako, kasi madaming tao eh. Hindi mo masabi yung boto. So, ayun na nga, magboto-boto na tayo. Eto nga, isabi mo na kung anong natin ngayon. Anong meron ngayong gabi? Eviction, ano po ba ito? Eviction night. Eviction night. So, ayun nga guys, ngayon po, haharap po ako si Cyrene. At ako ang haharap din, Si Harvey. Uncle. Hindi, Uncle Harvey. Sa eviction night. Okay. So, let's vote. Kumbaga, kinakabahan Let's ako go guys. na, Kasi let's baka, vote na. baka binote nila ako, baka points ko 15 na, ganun. Wala. Siguro yung isi-save ko na lang muna. Ay, isang save lang pala. So, yun guys, ang Ikaw eviction muna, night ikaw nga muna. pala namin ngayon is 5 points to guys, okay? Isang save, 4 na. Ikaw na. Ay, isang save ba? Sa 5 points na yun, isang save, tapos 4 po yung Iboboto mo. iboboto mo for eliminated. Kumbaga Ina-nominate. yes. Yun. 4 points for that, tapos 1 point for save. Okay. Haha, ikaw muna. Bato pick tayo. Go. Bato pick. Ikaw muna. Siguro guys, iboboto ko si Kuya Waldo. Hindi, Ay, wala si Kuya Waldo Sorry. dyan. Sorry. Hindi. Siguro guys, ang iboboto ko sa... Hindi, vote to save yan or ano? Hindi, sa ano muna ako. Nominate mo na. Ay, sige, sa save muna ako, sa save. Safe. Siguro guys, ang boboto ko sa save is si Ella. Okay. Then sa Kasi muna, dahilan. Bakit? kasi guys, ano ba? Like may nakikita ko sa kanyang magandang opportunity tsaka potential. Kumbaga, ayaw kong sayangin niya ganun. Kumbaga, hanggat maaari, di ba? Hanggat kahit naman sabi natin maliit na bagay yung isang post. Actually, malaking bagay to kasi save to eh. Kumbaga, mahirap din kunin to. Kumpara sa kunwari, 4 nag-vote sa'yo. 3 na lang kasi may na-save na isa sa'yo. Kumbaga, malaking tulong pa rito para sa kanya. Kumbaga, magkaroon siya ng lakas na loob na iporsige pa niya yung dapat na, kung anong dapat siya ngayon, kung ano pang i-improve niya, yun. Yeah. Naman guys, 4 points ko, siguro ang iboboto ko is... Pwede po siya gawing 2 points yung isa? Pwede. bahala. Okay. Wait lang. Okay. Ang hirap na ito. Sige. Siguro guys, sa 4 points ko, ang iboboto ko is 2 tao. So, tig 2 points. So, take 2 points to guys, okay? Okay. Guys, ang 4 points ko is 20 tao. So, 2 points. So, tag 2 points po sila. Okay. So, ang una kong babanggitin na pangalan si Kim Arda. I go 2 points for Kim Arda. Okay. Kasi guys, minsan kasi, alam mo yun, okay naman siya ka-work, pero minsan kasi parang nasasobrahan siya sa alam mo yun, nasasobrahan siya sa sipag. Kumbaga, sana siya na lang naging director, mga ganun. Parang nagmamando, gano'n. Oo. Kumbaga, nanggagalgal din siya, kaya na-alarma. Very Kumbaga, professional. Oo. Sobrang siya sa ganun, kasi na-alarma lahat ng tao. Kumbaga, kinakabahan din. Galgali. 2 points, last. So, ang 2 points kong natitira is kay Leo. Kasi guys, hindi ko na siya feel, ganun ba? Parang hindi ko na siya feel. Hindi ko na feel yung energy niya minsan. Kasi hindi ko na rin siya madalas nakikita.
Unless, sabagay, nagla-live naman kasi siya. Pero pang morning naman yun, ang alam ko, schedule niya. Wala lang, parang nawawalan siya sa mapa, ganun. Hindi ko siya na nakikita. Yun lang. Okay, it's my time to vote. Siguro ang unahin ko muna is yung ino-nominate. Tigo 1 point. Yeah, tigo 1 point siya. So, eto guys, eto, magiging totoo lang ako. Ayoko ng plastikan dito. Ayoko din ng kompetensya. Ayoko ng may tatawagin favoritism. Ayoko ng may sasabihin kayo sa akin na may pinapaboran ako. Or meron akong kinakampihan. Okay? Guys, ayoko po na may lalabas na may papaboran ako dito, may favoritism, or may kinakampihan ako. Okay, gitna lang ako, ayoko na meron akong, like, Papaboran. yun, papaboran, ganun. So, ang una kong ino-nominate is, Sino? ang una kong ino-nominate is si Shelleen. Okay, why? Okay si Shelleen. Super love ko si Shelleen, mahal ko si Shelleen kasi siya yung pinakauna kong baby dito sa Manix House. Nagkakaroon lang din siguro talaga ng mga tampuhan, ng mga misunderstanding sa kanilang mga girls. Which is ako, yung sumbungan nila, naipit ako. Pero syempre wala naman akong kinakampihan. Sobrang okay si Shelleen, lalo na sa trabaho. Sobrang okay siya, lalo na pag nakikisama siya dito sa mga tao. Sige, okay din naman yung personality ni Shelleen. Like, magka-humor din naman kami. Like, lagi kaming masaya, ganun. May banding din talaga kami ni Shelleen. Sadyang siguro, minsan hindi lang maiwasan yung jealousy, yung selos. Pero it's okay. Naintindihan ko si Shelleen kasi bata pa din naman siya. So yan, Shelleen, I love you. So, pangalawa kong ina-nominate, syempre, hindi kita ililigtas. Ano sa tingin mo, porket anak kita, ililigtas din kita? Bebang. O, bakit, Bebang? O, dalawang anak ko na yung ninominate ko. O, ewan ko na lang kung isipin nyo pa na may pinapaboran ako. Si Bebang. Yes, si Bebang, okay din siya sa trabaho, mabait na bata, pero minsan matigas talaga ulo. Kaya kagaya nga ng sabi ko guys, ako ang dating handler ni Bebang, ako yung nag-handle sa kanya, and syempre hindi ko naman siya basta-basta i-give up, or hindi ko naman siya give up totally. Kumbaga, pinasa ko lang kay Apollo yung corona. Like, Apollo, ikaw na muna yung mag-handle kay Bebang, kasi si Lian napapabayaan na din naman, wala naman din masyadong maayos na nag-handle kay Lian, so parang nag-give in ako. So, ikaw na muna kay Bebang, like, ganun. Hindi ko give up si Bebang dahil lang sa ayaw ko na sa kanya. Yes. Give up ko siya kasi, Gusto niya matuto. Yes, gusto ko siya makitang matuto, mag-improve, mag-grow as a person, nang hindi kailangan ng guidance ng iba. Gusto ko mag-grow siya ng sarili niya lang, siya lang mismo. Okay, yun lang. Ayoko nang meron siyang nagkakaroon siya ng problema sa ibang tao. Ganun. Kaya Bebang, mahal na mahal kita, alam mo yan, sagad sa buto. Pangatlo kong ino-nominate. Okay. Pangatlo na ba? Pangatlo kong ino-nominate si Lian. Anak ko din si Lian. Ino-nominate ko yung mga anak ko, si Lian, si Bebang, si Shelleen. Si Lian, okay, si Lian, katrabaho din. Okay siya. Smooth lang lagi yung work namin pag mag-vlog kami. Okay kaming lahat. Siguro, kailangan lang din siguro ni Lian. Gumising. Lagi siyang tulog. Yung madaling gisingin ba? Like, isang utos, gawa agad. Yung gano'n. Yung hindi na kami pagpapaulit-ulit. Isang sabi ko lang susunod. Yun yung gusto ko kay Lian. Okay naman siya sa katrabaho, pero ang ko lang kay Lian is, need niya din maging Professional sa oras. Professional sa oras, like time management, tapos need niya din maging initiative. Kailangan niya din maging responsable pagdating sa mga bagay-bagay. Basta Lian, alam mo na yun kung napapanood mo to. Isa ka rin, mahal na mahal din kita. So, ayan. Wala po akong pinipiling i-save sa mga anak ko na yan. Pang-apat ko pong ino-nominate. Pang-apat kong ino-nominate. Oh my God, wala na. Siguro sa lalaki naman. Mga anak ko na lang din. Tama na yung babanggitin mo. Ang pinakamatigas na ulo. Ang baby boy ko, si Yans. Baby, anak kita, alam mo yan. Okay, nominate kita, alam mo yan. Sa puso, mahal na mahal ka ni mami. Yan. Wala akong pinapaboran sa mga anak ko na yan. Go. Yan. Si Yans naman, guys. Kung ano si Harvey nung una-una naming magpagkakakilala, doble ni Yans, manang-mana sa tatay. Ayan, si Yans kasi wala na talaga kami magagawa doon. As in, hands up, wala akong masabi din talaga sa batang yan. Dumoble sa kulit.
Malambing siya, mabait siya. Yun ang pero maganda. kasi, sagad naman yung ano. Hoy, ako yung nag-ano. Sorry, ikaw pala. Ako yung Akala ko. Si Yans kasi guys, ayan, kagaya ng ano sinabi niya, malambing si Yans, sobrang lambing ni Yans, mabait yan, mabilis utusan. Ang ano lang kay Yans is, balagbag talaga siya. Lalo na pagdating sa work. Talagang ano talaga siya, gusto niya, mabibaby siya sa sa work. Like, ayoko ng ganito, ayokong gawin yung ganito, ganyan. Ayun ang naano ko kay Yans. So, yun. Nakla mo yan, love you. Love na love kita. So, ito na, ang isa-save ko. Sino? Siyempre, ang isa-save ko si Ella. Ella, sisave kita kasi nakikitaan kita ng super laking potential. Nakikitaan kita ng more and more improvement sa sarili mo. Kasi nung una kitang nakilala, kasi alam mo yan, hindi tayo okay nung hindi kami okay ni Ella nung una-una naming pagkakamit. As in, ako talaga, tagilid ako sa attitude niya kasi nakitaan ko talaga siya ng attitude na, like, alam niyo na yun. Tapos, ayun. Pero nung so far, nung naging okay naman kami, nag-uusap-usap na kami, nagigets ko yung side niya, nagigets ko yung background niya, kung saan siya nanggagaling, na bata nga lang din naman siya, ganito ganyan. So, nung una talaga inaamin ko, galit ako kay Ella, galit ako sa kanya, ganyan, kasi lalo nung naging kalati niya si Yan, sumbong sa akin si Yan, na ganito, mami, ganito, ganyan, mami, ganito, ganyan. Pero okay na yun. Nung nagkausap naman kami ni Ella sa Bolinao, doon ko nakita kung gaano kabuti yung puso ni Ella. Doon ko nakita kung gaano ka-genuine yung puso ni Ella. Sobrang mapagmahal ni Ella. Doon ko lang din na-realize na gustong-gusto niya pala yung attention ko. Kaya, Ella, I love you so much. Mahal na mahal kita, Ella. So, yun. Yun po yung 5 votes ko. Wala akong pinapaboran. Kahit i-edit nyo itong mga fans. Wala akong pinapaboran. Ganun. So, yun guys. Ayan, thank you so much po sa lahat ng tinapos itong vlog ni Sir. Ayan, kung bago pa lang po kayo lahat po ng mga binoto namin guys is bukal po sa aming mga puso. Wala pong halong kaplastikan. Totoo lang, nagmula sa aming mga heart. Ito lang din habol ko guys. Yung sinabi talaga namin is yun. Walang purong kasinungalingan yun. Lahat yung totoo. Yes. Kahit yung sinabi ko, kung yun yung kasi nakikita ko. Basta kung ano yung sinabi namin, yun yung Yes, basta ma-offend na kayo kung ma-offend. Nasa sa inyo na yan kung magagalit kayo. Yes. Basta, in-explain naman namin ng maayos dito and sa tingin ko naman na-explain naman natin ng maayos. So, ayun. Lahat po ng mga sinabi namin is galing po sa aming genuine heart. So, ayun po. Yun po yung aming tig 5 points na vino. Yes. So, ayun guys. Ayan. Tatapusin na po namin itong vlog. Kaya, guys, don't forget to like, share, and subscribe. Click the notification bell para updated kayo sa Manix Happenings. May kasibihan tayo kasi. This is, eto nga pala guys, ang Manix TV na nagsasabing, hello, love, goodbye.